ng mga maliliit na sasakyan. Samantala patay rin ang isang lalaki matapos mataganan ng gumuhong pader sa isang transport terminal sa Novaliches, Quezon City kahapon. Dahil daw sa lakas ng hangin at ulan, bumigay ang malaking tipak ng hollow blocks na bahagi ng pader. Bukod sa isang nasawi na naghihintay lamang ng sasakyan sa naturang lugar, sugatan din ang dalawang nagtitinda sa isang katabing karinderya. Patuloy pa rin investigasyon sa insidente. Samantala, dalawa naman po ang kumpirmadong patay sa nangyari namang landslide sa Anda, Bohol. Kinilala ang mga nasawi na sina Eric Bernil at isang menor de edad na kinilalang si Romeo Galos Jr. Nangyari ang pagguho sa isang quarry site sa barangay Candabong nitong Sabado. Nakauwi naman ang isa pang nasugatan sa landslide. Patuloy pa rin sinusubukang kunan ng pahayag ang may-ari ng quarry site na kasalukuyan daw nasa out of town. Samantala, hindi lamang ang Pilipinas ang hinahagupit ngayon ng malakas na bagyo. Maging ang ilang estado sa Amerika naka-alerto rin itong weekend sa pagtama naman doon ng Hurricane Irene. Bakas ang naging pinsala ng bagyo sa mga lugar ng North Carolina kung saan naglandfall ang bagyo. Halos 300,000 residente sa lugar ang nawala ng kuryente at karamihan sa kalye ay binaha. Ito ang napaulat na nasawi sa naturang lugar. Sa New York, nagmistulang ghost town ang dati buhay na mga kalye doon. Matapos ang isinagawang mass evacuation doon dahil sa bagyo. Sarado ang mga subway at maging ang ilang negosyo ay pansamantala ring isinara. Naparalisa rin ang mahigit 8,000 flights sa East Coast. Nagdeklara na ng state of emergency ang Washington, D.C. Ibinaba sa tropical storm mula sa Category 1 ang Hurricane Irene habang tumatahak sa New England. Alamin na natin pinakabagong sitwasyon mula mismo sa Washington, D.C. At makakausap natin sa linyang telepono si GMA News stringer Stephen Mananga. Magandang gabi sa iyo, Stephen. Kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa Washington, D.C.? Magandang umaga naman, kasamang Igan. Balik na sa normal ang sitwasyon dito sa Washington City, Igan. Ito matapos ang halos 48 oras na sinalanta ito ng hurricane o bagyong Irene. Malaking pagkaiba sa sitwasyon kung i-compare ito sa mga nakang oras, Igan. May mga napinsala ba dyan ng mga establishmento? Maliban sa isang malaking gusali, ito yung Department of Human Services Office na siyang nagbibigay ng libreng Medicare, social services, food stamps sa mga tao dito, local residents. Kasi nga, tamaan ito ng malakas na hangin at ulan kahit bumagsak ito, Igan. Baliban dyan sa ibang mga properties naman at sa buong DC, wala namang naiulat na nasawi, nasaktan at ibang mga malaking damage. Ngunit kasalukuyang ginagawa ngayon ng city government ang isang assessment upang alamin kung meron ba talagang may pinsala ba sa ibang parte ng syudad. Kasi nga binubuto ng 4 na quadrant, north, south, east at west, Igan. Yung mga kababayan natin, anong balita mo, Stephen? Napagalaman na bago lang, Igan, galing kay Vice Consul Emil Fernandez. Naglagay pala sila ng isang standby desk mula noong Miyerkules. Ito upang makipag-usap sa mga OFW, hindi lang dito sa DC at sa iba pang mga lugar tulad ng Virginia at Maryland. Wala namang nayulat na humingi ng tulong, Igan, na kung ito'y may kinalaman sa bagyo. Okay. Isa sa mga na-monitor kong inaalala dyan, yung inyong power supply kasi sa ilalim ng lupa kasi yung inyong power supply, no? Yes, Igan. May mga ibang lugar na sa ilalim ng lupa. May ibang lugar naman katulad ng sa southeast na poste. Parang katulad din sa atin, poste. At siya nga rin yung nag-experience ng power outage kagabi. Mula nung sanhinang pagbagsak ng mga transformers at pagbagsak rin ng nakalatay ng mga wires. So, yun ang dahilan kung bakit may ilang power outage sa ibang mga kalye ng southeast. But otherwise, sa ibang lugar ng DC, wala namang ganong problema kasamang Igan. May mga debris, hatid ng bagsak ng ibang mga puno, lalo na sa malapit sa House of Congress o sa Capitol Hill. Iyan ba ngayon lang nangyari sa matagal na panahon dahil dito sa Pilipinas, sanay na kami sa ganyan? Nung ayon sa mga local residents dito, lalo na sa mga African-American people kasamang Igan, anong
2000, yun ang pinakamalakas na okay. bagyo. Oo. Pero sa kasagsagan ng bagyong ito, itong Irene, ayon sa mga local residents, hindi sila gaanong takot. May pagkabahala lang dahil nga sa sinasabi, lalo sa weather forecast na kasabay nito ang pagbaha galing sa Virginia at Maryland. Pero ang ikinatatakot talaga ng mga tao dito, yung earthquake na yumanig sa lugar na ito, dahil nga wala silang experience kung meron man nung matagal na panahon, 17th century, 18th century na experience nila ang paglindol sa bahaging ito ng Amerika. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Ang ating pong GMA News stringer si Stephen Manangan. Samantala, at isa sa mga matinding, balik tayo sa Pilipinas na sinalantapon ng bagyong Mina. Mina naman tayo. Mga Irene talaga, yung mga Mina na yan. Mga babae. Punta tayo sa Cagayan at naroon si Victoria Tulad. Victoria, kamusta na mga kababayan natin sa Cagayan? Igan, malaking pinsala ang inabot ng Cagayan matapos bayuhin ng bagyong Mina. Dito sa Santa Ana, Cagayan, mahigit 100 katao ang inilikas noong kasagsagan ng malakas na hangin at ulan. Habang kulang-kulang 600 naman sa Gonzaga kung saan naglandfall ang bagyo. Lahat ng mga residenteng ito nakatira sa coastal area. Pero ngayong bumuti na ang lagay ng panahon, bumalik na sa kanilang bahay ang ilan sa evacuees. Ang problema, marami sa kanila ang wala nang dinatnan sa kanilang mga tahanan. Maging ang ilang alagang hayop daw nila ay namatay. Ayon sa alkalde ng Santa Ana at Gonzaga, sapat pa naman ang kanilang supply ng relief goods. Kahapon, nagpunta rin ang GMA Kapuso Foundation sa iba't ibang barangay sa Cagayan para tumulong. At yan muna ang latest mula rito sa Cagayan. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Samantala, nakatakdang bumisita po si Pangulong Noynoy Aquino sa China sa Martes para sa kanyang kauna-unahang state visit doon. Makakasama ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa China ang 300-member delegation. Mahigit kalahati po nito ay mga negosyante. Nais daw kasi ng Pangulo na panatilihin ang bilateral relations ng Pilipinas at ng China sa pamamagitan ng ekonomiya at ng pakikipagkalakalan. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga tulong na ibinibigay ng China, lalo na pagdating sa mga sakunang dulot ng mga bagyo sa ating bansa. Dapat reviewin daw yung listahan ng 300. May kasamang smuggler. Meron? Oo. Iba sabit kasi, damay-damay. Pero sana ngayong bukas ba alis niya? Sana dumaan naman siya sa mga napinsalan ng bagyo bago China. Ngayong araw na to, mas maganda. Buong araw, punta Ilocos, Cagayan. Bagyo. Kasi lagi hinahanap At samantala, dahil sa Emil Jurado. Lagi siya hinahanap sa ulo. At dahil sa patuloy na kaguluhan sa Libya, hiram ang mga delegasyon na ipinadala roon ng Department of Foreign Affairs na maiuwi ang mga overseas Filipino workers na naiipit doon. Ayon kay DFA spokesman Raul Hernandez, noong Sabado ay nabigo silang sunduin ang ilan sa mga OFW na dapat sana'y uuwi ng bansa dahil sa matinding kaguluhan sa kanilang mga lugar. Noong nakaraang linggo, 71 ang nagsabing nais na nilang umuwi ng bansa, ngunit 35 pa lamang sa mga ito ang nakasama sa unang batch ng mga evacuee. Di ba yun ang problema natin? Yan, Sabi ng mga OFW, nahirapan kaming lumabas. Ang tanong nga, paano makakapasok nga yung tutulong sa kanila? Pero unti-unti, ayan, nagkakaroon na medyo paghupa ng gulo sa ibang mga lugar. Grabe. Pagka umupa na yan, di na ulo. War Zone talaga. Okay, pasadaan natin mga aksyong balita naman. Ronda Reports na. May nadagdag na naman sa aksidente ng motorsiklo. Sugatan na isang rider matapos bumangga sa harang ng ginagawang kalsada sa bahagi ng Philcoa sa Quezon City. Darito ang Ronda Report ni Oscar Oida. Kaya sigal, mag-alas na sa madaling araw na mag-ala Superman ang motorcycle rider na si Fernando Tarriago matapos ang tumalsik mula sa sinasakyan motorsiklo nang suyuri niya ang mga harang ng isang ginagawang kalsada dyan sa may Philcoa, Coronat Avenue, Quezon City. Bagamat na nagkasugat sa kanyang ulo, nagpapasalamat pa rin ang naturang rider at hindi siya gaanong grabe ang tinamo niyang sugat. Ayon sa kanya, bukod sa madilim sa lugar, inamin itong nakainom siya kung hindi niya napansin ang mga harang sa ginagawang kalsada. Pinapayo naman ng MMDA sa lahat ng ibayong pag-iingat, lalo pa basa ang kalsada at malakas ang ulan. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. At narito na iba pa mga balita ng impormasyon at hindi na Susie at Lynn